DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si inay sa masama niya ginagawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit ba naging magkapatid pa tayo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Apo, Lolo Pilo, bakit? Anong nangyari? Ba't ganyan na lang ang pag-iyak mo? dahil sa masakit ko pong nalaman, Ano yun? sina Ate Jerica Oh, at Argel, silang dalawa na pala. hindi. Ay, sino naman na nagsabi sa'yo niyan? Baka naman niloloko ka lang, Apo. Ate po mismo ang nagsabi. At pinatotohanan niya yun sa pamamagitan ng mga litratong ibinigay niya sa akin. Ay, Lolo, nakita ko. Magkaiyakap at nag-ahalikan sila. ay, ako. Apo, huminaho ka, ha? Sana alamin mo muna ang panig ng nobyo mo bago ka lubusang maniwala kay Jerica. Akala ko pa naman, mahal niya talaga ako. Hindi pala. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka munang humatol. Kausapin mo muna si Argel. Argel, halika anak, may babalita ako sa'yo. What's that news, Daddy? Alam ko na kung sinong dahilan ng pagkawala ng PowerPoint presentation at proposal mo. Po?
Na-check nyo na ang CCTV camera na inilagay nyo ng lihim sa office namin ni Dayan? Yes, iho. At ngayon, alam ko na kung sinong may kagagawa ng lahat. Dahil umamin sa akin, ang isa nating tauhan na inutusan siya upang burahin ang lahat ng ginawa niyo ni Dayan. Kung ganon, may sumalbahe nga sa mga ginawa namin? Daddy, tama ba ang hinala ni Dayan? Tama, anak. Si Jerica ang may pakana ng lahat. Ano? Gusto niyang mawala sa company ang girlfriend mo. Oh my God! Malaki talaga ang galit niya kay Dayan. Kaya pala pati relasyon namin, gusto niyang wasakin. Ipaalam mo kagad ito kay Dayan at tatawagan ko naman si Sylvia. Mabuti naman. Nagpunta ka rin dito. I'm sorry, Dayan. 3 days akong hindi nakapunta sa'yo. May inasikaso kasi ako. Kaya hindi ako nakapasok sa office. Huwag ka na magpaliwanag. Alam ko na ang lahat. Dayan? Bakit mo nagawa sa akin yun, Argel? Minahal kita. Naging tapat ako sa'yo. Anong sinasabi mo? Huwag ka na magsinungaling pa. Alam ko na ang relasyon ninyo ni Ate Jerica. Ipinagtapat niya na sa akin ang lahat. Ano? Maunawaan ko naman kung wala ka ng pagtingin sa akin. Kung naging tapat ka lang at sinabi sa akin. Sana hindi naman sa kapatid ko. Pero sa ginawa mong panloloko sa akin, para mo na akong pinatay. No, Dayan, please. Believe me. Wala kaming relasyon ng kapatid mo. Ang totoo, siya ang traidor. Traidor niya tayo. At ito, paano pa ako maniniwala sa'yo? Gano'ng maliwanag ang nakita ko sa mga litratong ito! Ano itong mga litratong inihagis mo sa akin? Ha? Hindi. Ang nangyari sa bahay ni na Jerica, nakuna pala ng litrato. Sa makatwid, totoo nga! Totoo! Bakit mo naman ako niloko, Argel? Makinig ka muna sa akin, Dayan. Ipapaliwanag ko to. Alis ka na! Ayaw na kita makausap pa! At aalis na rin ako sa kumpanya ninyo! Oh, anong nangyari sa pagpunta mo kina Dayan, anak? At bakit ganyan ang itsura mo? Daddy, may masamang ginawa na naman si Jerica. Ha? Nakipag-break po sa akin si Dayan dahil sa paninira niya. Ano? Bakit ba ganong kalaking galit ni Jerica sa kanyang bunsong kapatid? Dad, sobra na siya. Winasak niya kami. Galit na galit po ngayon sa akin si Dayan dahil sa kanya. Ipaalam ko kagad ito kay Sylvia. Teka, ano na naman bang ginawa niya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jerica, mag-usap nga tayo. Mamaya na lang, ma. Mukhang mainit ang ulo mo eh. Ayoko ng ganyan. Katatapos ko lang maligo, gumamit pa naman ako ng Shield bath soap. Kaya masarap yung pakiramdam ko. May mahalaga akong gustong itanong sa'yo. Okay. Ano yun? Bakit mo sinira ang relasyon ni na Argel at Dayan? Bakit ka nag-imbento ng kasinungalingan para magalit kay Argel ang kapatid mo? Nagpunta siya rito? Nagsumbong sa inyo? Sina Berhel at Argel ang nagsabi sa akin. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Pati mga file ni na Argel, iniutos mong i-delete
para lang masira si Dea sa kanila. Wala ka na ba talagang awa at pagmamahal sa iyong kapatid? Ano bang sinasabi niyo? Hindi ko alam yon. Hindi ka na makapagkakaila. Nakita sa CCTV ang empleyadong inutusan mo at umami na siya. Ha? At ngayon, galit na galit sa iyo si Berhel. Alisin ka nila sa kumpanya at kakasuhan pa. Sa ginawa mo, anak, pati malinis sa pagkakaibigan ng pamilya natin at ni na Argel. Sinira mo! Kasalanan niyo kasi to. Mula nung mga bata pa kami ni Dayan, wala na kayong inisip, kundi siya. Lahat kayo! Ikaw, si Papa, si Lolo. Puro na lang si Dayan ang mahalaga sa inyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, pareho ko kayong mahal. Dahil pareho ko kayong anak. Sinungaling ka! Sumama ako sa inyo. Kahit alam ko may kasalanan kayo malaki kay Papa. Kasi akala ko mamahalin niyo ako. Pero hindi rin pala. Sa halip na pahamak pa ako. Jerica, bakit ka nagsalita ng ganyan? Kahit minsan hindi kita ipinahamak. Pinagsamantalahan ako ng pangalawa niyong asawa. Oh, Diyos ko. At dahil tinakot niya akong papatayin tayo. Kaya lumayo na ako ng tirahan sa inyo nung nasa Amerika pa tayo. Pero, anong inisip niyo? Nagrebelde ako? Hindi niyo lang nga inalam ang dahilan ng pagbabago ko. Kaya pala nang mamatay si Donato dahil sa aneurysm. Hindi mo siya sinilip. Dahil I hate him! Kinasusuklaman ko siya! Anak, patawad. Hindi ko alam. Patawad. Bakit po kayo naparito? Tito Verhel. Mama. Para ituwid ang isang malaking pagkakamali, anak. Kung tungkol po sa amin ni Argel ang sadya ninyo, pinalaya ko na po siya. Wala na po kayong aalalahanin. Dayan, walang relasyon sina Argel at ang kapatid mo. Gawa-gawa lang yun ni Jerica para saktan ka at iwan mong aking anak. Bakit po ba pinagtatakpan niyo pa sila? Eh, Tanggap ko naman po na hindi na ako mahal ni Argel. hindi. Mahal na mahal ka ni Argel, iha. May mga picture po sila ni ate. Makinig ka sana sa amin, Dayan. Paliliwanag namin sa iyo ang lahat. At sana pagkatapos nito, mapatawad mo pa rin ang iyong kapatid. Galit ka pa ba sa akin, Dayan? Argel, Di ba? Ipinagtapat na sa'yo lahat ni Daddy at ni Tita Sylvia? oo. And I'm sorry. Hinusgahan kita agad. Hindi ko na pinakinggan ang paliwanag mo. Mas naniwala pa ako sa kapatid ko. Nagalit sa akin. Salamat naman. At naliwanagan ka rin. Dahil sa mga ginawa ni Jerica. Pati na rin ang pakikialam niya sa mga file natin. Aalisin na siya ni Daddy sa kumpanya. Ganun ba? Mas mabuti na to. Kaysa kasuhan natin siya. Ayoko na siya makita, Argel. Ayoko na. Ang mama mo, napatawad mo na ba siya? Oo. Kung si Lolo Pilo nga, napatawad siya. Ako pa ba ang hindi? Si Mama, tumatawag. Sadali lang. Hello? Ma? Dayan! Magpunta ka ngayon din dito sa ospital na malapit sa inyo! Hospital? Bakit po?
At saka, bakit po kayo umiiyak? Ano po bang nangyari? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, kumusta na po si ate? Ginagamot pa rin siya, anak. Ano pong nangyari, tita? Bakit uminom ng lason si Jerica? Marahil, hindi na niya makayang dalhin ang lahat ng naganap sa kanyang buhay. Kahit masama ang loob ko sa kanya, ayoko pa rin po siyang mamatay. Hindi natin alam. May mabigat na pinagdaraanan ng iyong kapatid, anak. Kaya siya nagtangkang magpakamatay. Dayan, Tita Sylvia, may doktor na kumakaway sa atin, oh. Ano na ang pakiramdam mo, Ate Jerica? Ikaw? Bakit narito ka? Kapatid kita. Kaya dinadalaw kita. Dayan, Kahit nasaktan mo ko, mahal pa rin kita, Ate Jerica. kahit sinira kita, Oo, ate. Ang gusto ko nga, bumalik tayo sa pagiging close. Tulad nung magkasama pa sina Mama at Papa. alam mo ba kung bakit kita sinira? Ate, Kasi inggit na inggit ako sa'yo. Maraming nagmamahal sa'yo. At kahit mahirap lang kayo, naabot mo pa rin ang iyong pangarap nang hindi ka napapariwala. Hindi tulad ko. Tagumpay ka. Pero nasira naman ang dangal dahil sa lalaking sinamahan ni Mama. kalimutan mo na ang dinanas mo sa lalaking yun. Magsimula tayo muli bilang isang pamilya. Dayan, Marami kaming handang ipadama ang pagmamahal namin sa'yo. Buksan mo lang sana puso mo. oh, kapatid ko. I am sorry. I'm sorry. Ang ganda pala ng kwarto mo, ate. At gusto ko sana, ito na rin yung maging kwarto mo. Okay lang sa'yo na makasama ako dito. Oo naman. Gusto ko bago pa kayo ikasal ni Argel, bawiin natin ang mga panahong hindi tayo magkasama. Oh, Ate Jerica. Salamat. Maligaya ako, mga anak. Dahil magkasundo na kayo. Ngayon, makapagsisimula na tayo ng isang bagong buhay. Kasama ang inyong lolo Pilo. Opo, Mama. At salamat sa Diyos
Dahil ipinakita niya sa ating may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, bakit ba naging magkapatid pa tayo? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, James Quaton, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Dayan. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.